Ito na, Kumadrona Rosa! Bilis po, Manang Belay! Kaya hindi pa po siya hirap na hirap eh! Humilahon ka. Ang mabuti pa'y magpakulukan ng tubig at maghanda ng malinis na mga tela. Kailangan ko rin ng malaking kumot. Bilis, kilos na! Rosa, ano nang nararamdaman mo? Humihilap po ang tiyan ko. Tapos, para pong kinakamot ng bata sa loob yung paligid ng tiyan ko. Kinakalmot? Opo. Yun na naman po. Ang sakit! Hala, Diyos ko! Oo nga, may bumakat na para mga kuko sa tiyan mo. Pambihira. Ayan na! Pumutok na ang panubigan mo. Sandali kakapain ko ang sanggol. Ang laki naman ng isang ito. Iikot ko lang siya, ha? Hinga na malalim. Manang Belay, ito na po yung mga malinis sa tela. Yung tubig po, papakulo pa lang. Kung wala pa yung pinakuluan, bigyan mo muna ako ng malinis sa tubig para makapaghugas ako ng kamay. Dali! Opo! Manang! Masakit na! Lalabas na yata! Yung kuko! Parang sumasabit pa! Ano bang kuko yan? Ayan! Ay, ayos na. Sige, sandali. Nakikita ko ang ulo. Sige, hinga na malalim. Tapos ire. Tapos buga. Ayan, magaling. Unti na lang, unti na lang. Nakalabas ng ulo. Sige pa. Ulit lang, Rosa. Ito na po yung mainit na tubig. Hala! Rosa! Ayan na! Malapit na! Konti na lang! Huling ire. Yung pinakamalakas na kaya mo. Isang batang babae. Eto siya. Napakaganda. Angela, Angela, may papangalan ko sa kanya. Napakagandang pangalan. Pero, Manang, bakit po ganyan ang mga kuko ng batang yan? Normal po ba yan? Hindi. Sino ang ama ng batang ito? Si Gardo ho, yung anak ng mga Fernandez. Ganun ba? Nasaan siya? O huwag mong sabihin. Hindi naman po sa ganun. Nagpaalam naman po si Gardo na babalik. May aasikasuhin lang daw sa mga negosyo ng pamilya nila eh. Pero duda ako. Ay, nako. Sige, lilinisin ko na ang mag-ina. Kung may masasabawan kang gulay dyan, mas mainam para makabawi ng lakas si Rosa. Aray! Rosa, anong problema? Oh, ba't may sugat ka sa balikat? Kinagat po ako ni Angela. Ano? Akin na nga muna ang bata para malinis ko na rin. Hala, at may mga ngipin na nga. Ano pong problema ng anak ko? Wala. May mga ganitong kaso talaga. Ako na muna ang bahala sa kanya, ha? Magpahinga ka na at para mabawi mo ang iyong lakas. Sige na, lilinisin ko muna itong si Angela at pagkatapos isusunod kita. Salamat po. Ayos na. Maaari ka na matulog, Rosa. Ako na muna ang bahala rito sa bata. Sige po. Manang, hindi po normal ang batang yan, hindi ba? Si Gardo at ang pamilya niya,
may usap-usapan na ano sila? Alam ko, pero sanggol pa rin ito. Sige na, ako nang bahala. Lumalalim na ang gabi, makapagpapahinga ka na rin. Pero hindi po ba delikado? Alam ko ang ginagawa ko. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa bata na ito. Magandang araw, Sitio Pangil, at sa iyo, Sir Jupiter. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Maya, isang ginang na nakatira dito ngayon sa Cavite. Subalit ako po ay tubong samar. Bago pa lamang ako sa channel na ito. At nang marinig ko ang ilang mga kwento rito ay napaisip ako na ibahagi rin ang isang natatangi at nakakikilabot kong karanasan noong ako ay dalaga pa. Isa kasi sa pinakamatalik kong kaibigan noon ang naanakan ng isang aswang. Iibahin ko po ang pangalan ng mga tao na bahagi ng karanasan kong ito. Kayo na po ang bahala kung sakaling mapili ninyo ang liham kong ito. Sa mga tagapakinig na hindi pa rin kumbinsido na may mga aswang sa paligid, mag-isip muli kayo at huwag na ninyong hintayin na kayo mismo ang makakita sa kanila. Maya! 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 Ano ba yun? At bakit humahangos ka? Kakapanganak mo pa lang ah. Baka naman mabinat ka niyan. Si Angela nawawala. Ano? Paanong mangyayari yun? Kagabi, kitang-kita ko na inilagay ni Manang Bella yung bata doon sa kuna. Ang sabi ko nga itabi sa'yo. Pero tulog na tulog ka na nga daw at baka madaganan mo yung bata. Nasa na? Tingnan mo, wala siya ron. Dadalawa lang naman tayo rito. Ay nako, nagbabaliw-baliwan ka na naman ata eh. Bakit naman ako magbabaliw-baliwan? Anak kong pinag-uusapan natin dito. Tumayo na ako mula sa pagkakaupo at kaagad na lumabas ng kwarto. Dumiretso ako noon sa silid niya. Tiningnan ko ang kuna at wala nga doon ang bata. Nagsimula na rin akong mag-alala noon. Kitang-kita ko rin kasi talaga na iniwan yun doon ni Manang Belay. Para akong tanga noon na hinanap ang batang kapapanganak pa lang sa mga sulok ng kwarto. Nagbabaka sakali. Pero wala akong nakita. Oh, di ba? Wala. Diyos ko. Nasaan ang anak ko? Huminahon ka. Magagahan muna tayo tapos puntahan natin si Manang Belay. Sige na. Huminahon? Maya, papatayin ako ng ama ng batang yun kapag may nangyari itong masama. Ano ba, Rosa? Inaalala mo pa yung galit ng hayop na yon? Nung hirap na hirap ka magbuntis at manganak ni anino ng hayop na yon, hindi natin nakita. Kilala mo naman si Gardo, Rosa. Nagbanta siya. Papatayin niya ako kapag may nangyari sa bata. Di isumbong natin sa otoridad nang matuto ang hayop na yan, no? Porket mayaman kasi ang mga yan, akala mo kung sino na sila eh. Yun na nga ang problema. Dahil sa mayaman sila, malaya nilang magagawa ang gusto nila. Maging masama man yun o hindi. Oo na, o siya. Dito ka lang ha. Pupuntahan ko si Manang. Sasama ko. Kapapanganak mo lang kagabi. Gusto mo mabinat? Kita mong tirik na tirik yung araw, oh. Akala mo hindi bumagyo kagabi? Dito ka lang. Babalik ako kaagad. Nagpumilit pa si Rosa noon, pero nagmatigas ako. Pinakalma ko siya at pagkatapos ay ipinaghanda ng agahan. At matapos ang mabilisang paghilamos at pagkakape ay pumunta na ako sa bahay ni Manang Belay. Nasa dulo ng baryo ang bahay ng komadronang yon na kilala ring manggagamot sa amin. Kaya naman, kampante ako noon na wala siyang gagawin o ginawang masama sa anak ni Rosa.
Kadalasan ay may mga tao na ng ganoong oras sa bakuran ni Manang Belay para magpagamot. Pero nang umagang yun, walang katao-tao. Sarado rin ang mga bintana ng munti niyang bahay. Baka napagod lang kagabi sa pagpapaanak kay Rosa. Manang Belay? Manang Belay, nariyan po ba kayo? Si Maya ho ito. Oh, Maya, naligaw ka yata rito. May ipapagamot ka ba kay Manang Belay? Wala naman po, Kapitana. Pero may kailangan ho ako sa kanya eh. Ganun ba? Aba, at nakapagtataka nga na sarado pa siya sa ganitong oras. Halika't katukin natin. Ayos lang ho ba na pumasok tayo sa bakuran niya ng walang pahintulot? Ano ka ba? Parang pampublikong lugar ang bakurang yan. Tara na. Si Manang Celeste ang bagong kapitan sa lugar namin noon. Matapang, matulungin at palaging nag-iikot sa mga nasasakupan niya. Pero marami ring mga usap-usapan na may mga illegal siyang ginagawa kasama ng isa sa pinakamaimpluwensyang pamilya doon, ang mga Fernandez, na pamilya ng ama ng anak ni Rosa. Pagkatok namin ay biglang bumukas ang pinto ng bahay. Sumilip noon si Manang Celeste, pero wala talagang tao. Manang Belay! Manang Belay! Nariyan ka ba? Kapitana, parang wala ho atang tao. Naku, paano kaya ito? Ano ba ang problema? Anong kailangan mo kay Manang Belay? Kagabi po kasi, siya po ang nagpaanak kay Rosa, yung kaibigan ko po. Ayos naman po ang lahat. Pero pagising po namin, wala na yung bata sa bahay. Hinalughog ko na ho ang bahay pero wala po talaga doon ang bata. Hala, nasaan kaya? Huwag mong sabihin, pinaghihinalaan mo si Manang Belay na kinuha yung bata. Imposible naman pong mawala yun ng ganun na lang eh. May punto ka. Tapos, nakapagtatakang wala siya rito ngayon. O sige, ipagbibigay alam ko to sa barangay. Tapos sa mga pulis, sabihin mo sa kaibigan mo na pinaghahanap na si Manang Belay, ha? Huwag ka mong masyadong mag-alala. Hindi yan maganda sa bagong panganak. Sige po, salamat po Kapitana. Wala na akong nagawa noon kung hindi ang bumalik kay Rosa nang walang dalang magandang balita. Kakamot-kamot ako ng ulo noon habang naglalakad nang biglang bumigat ang pakiramdam ko. Biglang lumakas ang hangin, para bang may nakatingin sa akin mula sa malayo. Kaagad akong tumingin sa paligid at sa bandang kakahuyan paakyat ng bundok malapit sa amin ay may napansin akong gumalao. Madilim ang parteng yon dahil napapaligiran yon ng naglalakihang mga puno. Napatitig ako doon at nang hilakbot ako nang makitang may isang tila anino ang nakatitig sa akin. Puting-puti ang mga mata noon pero hindi ko maaninag ang mukha. Napako ako noon sa kinatatayuan ko at nanginig sa takot. Hoy, Maya! Ano tinitingnan mo dyan? Para ka nakakita ng multo. Rosa? May kung ano kasi doon. Nakatitig sa akin. Saan? Wala naman ah. Ay nako, sa init ng panahon siguro yan. Hindi kasi nagdadala ng payong eh. Eto, sumilong ka rito. Teka lang. Bakit ka nandito? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang aalis ng bahay? Hindi ka ba natatakot na baka mapano ka? Hindi ko mapigilang mag-alala eh. At saka kaya ko naman. Ano, nakausap mo ba si Manang Belay? Nasaan ang anak ko? Wala siya doon. Walang katao-tao sa bahay niya. Ano? Nasan daw siya? Hindi ko rin alam. Nagkita kami ni Kapitana doon. Sinabi ko na nga ang sitwasyon at pagbibigay alam raw niya sa mga pulis. Ibig sabihin, si Manang Belay talagang kumuha sa anak ko? Hindi pa tayo sigurado. Mamaya babalik ako. Baka naroon na siya. Sa ngayon, umuwi na muna tayo, Rosa.
Kailangan mo muna makabawi ng lakas. Halika na. Halos kaladkarin ko si Rosa pabalik ng bahay noon, Sir Jupiter. Iyak siya ng iyak habang paulit-ulit na tinatanong kung nasaan na ang kanyang anak. Pagdating namin sa bahay ay kaagad ko siyang pinainom ng tubig. Pagkatapos ay binuksan ko ang luma naming radyo para naman malibang siya. Ang totoo, hindi ko alam kung paano siya pakakalmahin noon. 3 taon na kaming magkasama ni Rosa sa bahay nila noon. Maaga akong naulila sa magulang at si Rosa naman ay namatay ang mga magulang ng dahil sa isang trahedya sa kaingin. Kaya naman napagdesisyonan namin na magsuportahan na lang. Yamang pareho naman kaming mga ulila. Maganda si Rosa. Kahit medyo sunog ang balat sa araw ay walang lalaking hindi naaakit sa nagagandahan niyang mga mata at ngiti. Halika na rito, Rosa. Kakain na tayo. Dali habang mainit pa to sa bawo. Maigi to sa'yo. Oh, heto sa'yo ha. Ubusin mo yan. Maya, sa tingin mo, bakit yung ginawa ni Manang Belay? Kilala siya sa baryo. May reputasyon siya bilang mabait at maaasahang tao rito. Tapos, anong gagawin niya sa anak ko? Hindi ko alam pero, Rosa, natatandaan mo ba yung mga nangyari nung ipinanganak mo yung bata? Oo, yung mahahaba at matutulis niyang mga kuko. At yung pagkagat niya. Mismo. Yan pa nga ang patunay sa balikat mo, oh. Rosa, hindi normal ang anak mo. Marahil yun ang dahilan kung bakit. Sinasabi mo bang impact ang anak ko? Na siyang tiyanak? Ha, Maya? Wala akong sinabing ganun. Ang akin lang, hindi normal yung mga nangyari kagabi. Hindi mo ko naiintindihan eh. Anak ko yun. Anak ko. Isa pa, siguradong malilintikan ako kay Gardo at sa pamilya niya kung sakali. Ayan na naman tayo. Magsisimula na naman ba tayo sa walang kwentang lalaking... Tao po! Tao po! Nang marinig ko ang boses ni Manang Celeste ay kaagad akong tumayo at binuksan ang pinto. Sinalubong niya ako ng kanyang ngiti. Pero napansin kong may kasama na siyang mga kalalakihan noong mga oras na yon at lahat sila ay armado ng mga itak at pinatulis na kawayan. Kapitana, ano pong maipaglilingkod ko? Meron na po ba kayong balita kay Manang Belay? Wala pa, Iha. Pasensya na. Pero nakagawa naman ako ng ulat tungkol doon. Hindi magtatagal at paghahanapin na siya ng mga pulis. Kapitana, pakiusap po. Tulungan niyo po kami, ha? Kapapanganak lang po ng anak ko. Makakaasa ka. Hindi ko kayo pababayaan. Kung wala pa po kayong balita kay Manang Belay, ano po ang sadya nyo rito? Ang dami pa po ninyong mga kasama para kayo makikipagdigma. Kanina kasi, matapos nating magkita nakatanggap kami ng sumbong mula sa isa nating kabaryo. May nakita raw siya na nakakakilabot dun sa ilog. Ano naman ho yun? Mga parte ng tao. Huh? Parte ng tao? Oo. Ayaw pa naming maniwala nung una. Pero nang makita namin ang sinasabi niya, talagang nanghilakbot kami. May putol na kamay, braso at binte. May mga lamang loob din na nagkalat doon. At hindi lang yon. Ayon sa isa sa mga pulis na kasama namin kanina, hindi sa iisang tao lang ang mga parteng yon. Sa tansya niya, mga 3 o 4 na katao raw ang may-ari ng mga yon. Hala, grabe naman po yun. Sino raw ho ang may gawa? Sa tingin ba ninyo ay magagawa yun ng isang tao? O sabihin na nating mabangis na hayop? Ano bang mabangis na hayop ang meron tayo sa kabundukan bukod sa baboy ramo? Tingin ninyo, kaya yung gawin ng normal na hayop? Malakas ang kutob ko na may aswang dito. Aswang ho? Kaya ho ba may mga pinatulis kayo na kawayan? Oo, naniniwala kasi ako na narito lang ang hayop na yon sa paligid. Ngayon, wala ba kayong napapansin na kakaiba rito?
nitong mga nakaraan? Wala naman po. Kanina ho. Ano yung kanina? Sinabi ko sa kanila ang tungkol sa nakita ko noong umaga doon sa may kakahuyan at ang palagay ko na may kung anong nagtatago doon. Kaagad namang inutusan ni Manang Celeste ang ilan sa mga kalalakihang kasama niya na suyurin ng lugar na yon. Pagkatapos ay nagpasalamat sila at nagbilin na sabihin kaagad sa kanila kung may kakaiba kaming mapapansin sa lugar namin. At umalis na sila pagkatapos noon. Kami naman ni Rosa ay nagpatuloy sa aming pagkain. Aswang, naniniwala ka naman, di ba? Yung pamilya nila Gardo. Walang patunay doon, Maya. Sabi-sabi lang yun ang mga galit sa kanila. Pero paano may paliliwanag si Angela? Yung paglilihim mo sa dugo nun, sa hilaw na atay, yung pagkalmot niya sa tiyan mo at yung mga nangyari kagabi? Tumigil ka na! Paano kung hindi pala kinuha ni Manang Bella ang bata? Paano kung ang batang yon ang pumatay sa bangkay na nakita sa ilog? Tumigil ka na! Anak ang pinag-uusapan natin dito, Maya! Anak ko! Anak na hindi mo sana dinala kung nakinig ka lang sa akin tungkol sa Gardo na yon. Kung nakinig ka lang, wala sana problemang ganito. Saan ka pupunta? Diyan ka lang. Hahanapin ko ang anak mo. Oo, kahit inis na inis ako sa pagiging uto-uto ng kaibigan ko sa Gardong yon ay hindi ko siya matiis. Isa pa, kahit na alam kong may kakaiba sa anak niya ay alam ko rin na bata lang yun at walang muwang. Kaya naman, nag-ikot-ikot ako sa baryo. Nagtanong-tanong ng tungkol kay Manang Belay. Pero maging ang mga kabaryo namin ay nagtaka noon kung bakit nga ba bigla na lang nawala ang albularya. May mga nakausap ako na nagsabi na baka kinuha na siya ng aswang o baka isa siya sa mga bangkay na nakita doon sa ilog. Bandang hapon nang bumalik ako sa bahay nila Manang Belay, nakabili na rin ako ng mga gulay na sasabawan para kay Rosa. Pero wala pa ring tao doon. Pabalik na sana ako nang maramdaman ko na namang may nakatingin sa akin mula sa malayo. Ano ba tong nararamdaman ko? Ano nangyayari dito sa baryo? Ay, Bing. Kaibigan ka ni Rosa, hindi ba? Mang Faustino? Anong ma? Mukha ba akong magsasaka? Don Faustino. Pinakitawag mo sa akin. Papasensya na ho. Kumusta na nga po ko? Yung anak ni Rosa. Napag-alaman kong nanganak siya kagabi. Babae ba o lalaki? Babae ho. Bale, naroon po sa bahay yung bata. Babae? Malas naman. Pero pwede na kaysa naman wala. O sige, papunta na rin naman na si Gardo doon ngayon eh. Saka na lang ako dadalaw. Sige po. Alay na naman ang lumabas, punyeta. Kahit pabulong yun ay narinig ko ang sinabi ni Don Faustino. Siya ang ulo ng pamilya Fernandez. May edad na pero mayroong mahabang buhok na palaging nakapusod. Dali-dali na akong bumalik sa bahay noon lalo na nalaman kong paparating na si Gardo. At malayo pa lang ako ay narinig ko na ang pagsigaw ni Rosa kaya naman lalo akong nagmadali. At pagbukas ko ng pinto ay nakita ko ang eksenang nagpakulo ng husto sa dugo ko. Nasaan ang bata, Rosa? Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Kailangan ng pamilya ko ang batang yon. Patawarin mo ako, Gardo. Hahanapin ko siya. Ibabalik ko siya sa'yo. Tapat lang. Dahil kung hindi. Kung hindi, ano ha? Lumayo ka sa kaibigan ko ha? Bago kita pagtatatagain, hayop ka! Kita mo kapapanganak lang yan. Tapos sasakta mo ng ganun-ganun lang? Maya, Huwag kang makialam dito, Maya. Usapang pamilya to. Pamilya? Bakit? Kasal kayo? At isa pa ha,
Nasaan ka nung nagbubuntis si Rosa? Nung hirap na hirap siyang dalhin ng anak nyo. Yung mga panahon na halos mamatay na siya na dahil sa mga komplikasyon, nasaan kang hayop ka? Ha? Tigil-tigil mo ang pagtawag mo sa akin ng hayop. Bakit? Ano ka ba? Tao ka ba? Hindi ka tao. At hoy! Nakasalubong ko yung magaling mong tatay. Alam mong sabi niya, alay lang daw ang anak ninyo ni Rosa. Wala kang pakialam doon. Umamin ka nga. Aswang kayo ano? Ha? Ano sinasabi mo? Rosa, ito ata yung babaeng to ang nagtago sa anak natin eh. Sana nga ako na lang nagtago. Dahil kahit anong mangyari, hindi ko ipakikita ang batang yun sa'yo. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Maya. Wala kang ideya kung anong kayang gawin ng batang yon. Bakit? Ano nga bang kayang gawin ng isang bagong panganak, ha? Biglang natahimik noon si Gardo at napatitig na lamang sa akin ng masama. Para bang may nasabi siyang hindi niya dapat sinabi. Lumayo siya kay Rosa. Ako naman ay kaagad na nilapitan ng kaibigan ko at niyakap ko yun ng mahigpit. Pagsisisihan niyo ang ginawa niyong to. Wala kaming ginawa, Gardo. Si Manang Bella yung may kasalanan ng lahat ng ito. Kayo ang nagpabaya kung bakit nawala ang anak ko. Magbabayad kayo. Magbabayad kayo sa pamilya namin. Kaya kung ako sa inyo, ilapas na ninyo ang anak ko. Lumayas ka rito! Puro kabanta! Subukan ninyo kami saktan! Sinisiguro kung hindi ko kayo bibigyan ng madaling laban! Tignan natin kung hanggang saan niyang tapang mo. Pagkatapos noon, padabog na lumabas ng bahay si Gardo. Kaagad namang humagulgol ng iyak si Rosa kaya niyakap ko ito ng mas mahigpit. Sinabi ko sa kanya na talagang hinahanap ko ang anak niya at si Manang Belay, pero hindi ko sila nakita. Lalong umiyak ang kaibigan ko noon. Hinayaan ko lang siya. Hindi ko siya iniwan hanggang sa makatulog na lamang siya sa labis na pag-iyak. Sumapit ang gabi. Nakapaganda na ako ng hapunan. Aayain ko na sana si Rosa na kumain nang mapansin kong mahimbing pa ang tulog niya. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya at ako na lang ang kumain mag-isa. Palalim na ang gabi noon, nagliligpit na ako nang biglang may kumatok sa pinto. Sino yan? Kung hindi ka sasagot, hindi kita pagbubuksan. Sino yan? Ako to, Maya. Si Belay. Manang Belay? Ha? Kayo nga ho! Papasukin mo muna ako. Bilis. Mahirap na at baka makita pa ako ng mga aswang dito. Sige ho, pasok ho! Si Rosa. Natutulog po, gigisingin ko po sa... Hindi na kailangan. Gising na ako. Manang Bella, hinasan ang anak ko. Huminahon ka. Ligtas siya. Pero bakit niyo yung ginawa? Bakit niyo ninakaw ang anak ko? Ginawa ko yan para sa kanya. Hindi normal ang anak mo, Rosa. At alam kong alam mo ang sinasabi ko. Aswang ang ama ng batang yon. Rosa? Tama po kayo. Kung akala ko, mahal ako ni Gardo. Ipinagtapat niya sa akin lahat ng sikreto ng pamilya nila. Pinakitaan niya ako ng mabuti. Pinaniwala niya mahal niya ako. At nangako siya magbabago. Pero yun pala, nais lang niya akong anakan. Alam mo naman pala lahat ng ito eh. Pero bakit? Dahil nabulag siya ng pag-ibig. May kakayahan ng ilang mga aswang na magpaibig ng husto ang kahit na sinong naisin nila. At mas malakas yon kung may gusto rin ang paggagamitan nila nun. Kaya huwag mo nang sisihin pa si Rosa. Ngayon, Manang, nasan si Angela? Itinago ko siya sa bahay ko sa itaas ng bundok. Ikinulong ko siya roon sa isang hawla. Bakit niyo naman po ginawa yun? Sanggol pa lamang siya. Nakarating na ba rito ang balita tungkol sa mga bangkay sa ilog? Opo. Teka, huwag po ninyong sabihin. Kaninang madaling araw, nakawala ang anak mo, Rosa. Hinabol ko siya, pero huli na ang lahat na maabutan ko siya. 3 taong na biktima niya. Gutay-gutay ang mga yon. At kinain niya ang mga lamang loob.
Inilibing ko ang ilang parte ng mga yon para walang ebidensya. Pero hindi ko alam na may naiwan pala sa may ilog. Isipin ninyo, mula ilog hanggang kabundukan, ganun kalayo ang pinaghilahan niya ng mga bangkay. Hindi ho totoo yan. Hindi yan magagawa ni Angela. Rosa, huminahon ka! Manang, kung gayon, meron po bang pag-asa na maging normal pa si Angela? Meron. Yon ay isang orasyon at ritual. Isang matandang ritual. Pero walang kasiguraduhan kung gagana yon o hindi. Ano po ang ibig ninyo sabihin? Kung gagana yon, gagaling siya at lalaking normal. Pero kung hindi, maaaring malagay sa panganib ang kanyang buhay. Kung yun lang po ang tanging paraan, gawin na natin. Rosa, Mas gugustuhin ko pang mamatay na lang siya kesa mabuhay siya na parang isang halimaw at walang pag-asa. Manang Belay, tulungan niyo kami. Pero Rosa, may problema. Hindi ko basta magagawa ang orasyon. Tatagal kasi yon ng mahigit 1 oras. Tatawag yun ng pansin ng ibang katulad niya. At kapag naramdaman yon ng tatay niya, siguradong matutuntun niya kami at mapipigilan. kung gayon, ano po ang dapat nating gawin? Patayin si Gardo. Si Gardo at ang pamilya niya. Ha? Tama si Rosa. Pero ang problema, kakayanin ba natin? Hindi tayo makakahingi ng tulong sa taong bayan. Kilala silang matulungin at mapagbigay. Ang hindi nila alam, ang mga nawawalang mga dayo, mangilan-gilang mga kaso ng pagkawala ng mga bata rito, kagagawa ng mga yon. Kung yan ho ang kailangan, gagawin ko ho. Basta ipangako niyong gagawin niyong lahat para tulungan ang anak ko. Oo, ipinapangako ko. Sino? Huwag mong bubuksan. Hindi taong nasa likod ng pintuan na yan. Lumayas ka rito, impacto ka! Maya! Ang bubungan natin nayupi! Ang mga kahoy! Nabali! Baka bubagsak na yan! Dito ka! Dali! Ganito ba ang paraan mo na pakikipag-usap? Ha? Akala mo matatakot mo ako? Sige! Butasin mong bubong na yan at pumasok ka rito nang makita mo hinahanap mo! Mula sa kanyang dalang bayong ay hinugot ni Manang Belay ang isang patalim. Luma yon at may bakas na ng kalawang. Pero makikita sa mukha ni Manang noon ang tapang at kasiguraduhan na matatalo niya ang kung anumang nasa labas gamit yun. Maya-maya ay napuno ng alulong ng aso ang paligid. Nagsimula ring magliparan ng mga ibon at nagsimula ring umalingaw-ngaw sa paligid ang huni ng mga uwak. Nabalot ng takot ang buong bahay at habang nakatutok kami sa papasirang bubong at hindi namin napansin ang bintana kung saan malapit si Rosa. Tulong! May humihila sa buhok ko! Rosa! Umalis ka! Umalis ka! Bitiwan mo kaibigan ko! Grabe ang takot ko ng mga oras na yun, Sir Jupiter. Lalo na nang makita ng dalawang mga mata ko ang halimaw na humihila sa buhok ni Rosa. Kulubot ang nangingitim na balat noon. Nagtatayuan na parang alambre ang buhok. Pulang-pulang mga mata at nakangiti na parang ipinagmamalaki ang matatalas at naglalakihan itong mga ngipin. Pero pilit kong pinalakas ang loob ko. Pinaghahampas ko ang braso ng halimaw na yon kahit wala iyong epekto. Hayop ka! Lumayas ka, demonyo ka! Alis dyan! Ito ang katapat ng demonyong yan! Punyeta, napaso ako. Hindi pa tayo tapos mabayad mo na! Magbabayad ka! Subukan ninyong guluhin ulit ang bahay na ito at hindi lang yan ang aabutin mo. Tumalis na tayo rito. Marami ng tao. Bilis! Rosa, ayos ka lang? Oo, salamat sa inyo. Manang Belay, salamat po. Salamat sa mga kabaryo natin. Sige na, mag-ayos na kayo rito at kakausapin ko lang ang mga nasa labas. Sige po.
May ilang minuto ring nanginig sa takot si Rosa matapos ang insidenteng yun. Matapos kong masigurong ayos na siya ay lumabas din ako para magpasalamat sa mga taong dumating para tulungan kami. Naroon din ang ilang mga tanod at nangako sila na sasabihin kay Kapitana ang mga nangyari doon. Sinabi rin nila na paiigtingin nila ang pagbabantay doon sa gabi at naroronda sila kada oras para na rin sa kaligtasan ng mga naroroon. Ayos lang ba si Rosa? Ayos lang po ako. Pero may gumugulo sa isip ko. Ano yun? Kung sila Gardo ho yun, bakit ho nila ako papatayin? Kung iniisip naman nila na itinago ko ang bata sa kanila. Kung papatayin nila ako, edi hindi na nila lalo makikita ang bata. Totoo yun. Pero ang hinala ko rito ay balak nilang pigain ang isa sa atin para kumanta kung nasaan ang bata. May isa pa akong teorya. Maaaring ako ang habol nila. Teka, may pinagsabihan na ba kayo ng tungkol dito? Si Kapitana ho. Si Celeste? Isa pa ang impaktang yun. Aswang din ho si Manang Celeste. Hindi. Kalimutan nyo na ang sinabi ko. Sa ngayon, magsama-sama na lang tayo sa isang kwarto. Mas magiging ligtas tayo kung gano'n ang gagawin natin. Isa pa, hindi basta-basta makakapasok ang mga yon hanggat narito ako. Ang anak ko po, ayos lang po kaya siya? Oo, magtiwala ka lang sa akin. Inayos ko ang isang kwarto matapos yun. May natira pang sabaw noon kaya ininit ko yun para kay Rosa. Humingi naman si Manang ng kape na siya ring tinimpla ko kaagad. Pagod na pagod kaming lahat ng gabing yun. Pero walang nakatulog sa amin. Hanggang sa unang pagtilaok ng manok kinabukasan noon, naramdaman kong inaapoy ng lagnat si Rosa. Kaagad ko naman siyang inasikaso, pero nang iupo ko siya ay nagsimula siyang magsuka ng magsuka. Rosa, kaya mo bang pumunta sa lababo? Mapupuno na itong timba. Nahihilo ako. Hindi ko kayang tumayo. Ano, nagsusuka pa rin ba siya, Maya? Opo eh. Sandali nga't nang matingnan. Pahawak ako ng kamay mo, Rosa, ha? Hala, ay napakalamig ng mga kamay mo. Pati mga talampakan mo. Malamang ay naisumpa ka ng demonyong yun kagabi. Maya, maglaga ka ng luya. Kung may sambong at lagundi ay mas maigi. Tapos ikuha mo rin ako ng isang bugkos ng dahon na malunggay. Sige po, sandali lang po. Kaagad kong sinunod ang mga sinabi ni Manang Belay. Mabuti lamang at may tanim na mga halamang gamot ang isa sa pinakamalapit naming kapitbahay. Pagbalik ko ay bigla kong kinabahan. Nagsisisigaw na kasi si Rosa at ganoon din si Manang Belay. Hindi ko na kaya. Ang sakit ng tiyan ko. Nariyan na sila para kunin din ako. Huminahon ka, Rosa. Hindi ka nila makukuha. Ako lang ang narito. Babalikan nila ako. Ang sabi nila, kung hindi ko ibabalik si Angela, tutukutin nila ang matres ko. Rosa! Maya! Amin ang malunggay! Tapos kunin mo yung pinakamahabang kandila doon sa bayong ko. Samahan mo na rin ang paninde. Bilis! Opo. Ito po. Pakisindihan na rin ang kandila. Wag! Huwag niyong ilahin! Ang sakit! Bilis! Nanginginig pa ang mga kamay ko noon sa pagkataranta habang sinisindihan ang kandila. Nang masindihan yon ay pinalabas naman ako ni Manang Belay. Nagsimula siya noong mag-orasyon gamit ang salitang hindi ko maintindihan.
Mga pangalawang ulit na niya noon ng orasyon nang biglang humiyaw ng pagkalakas-lakas si Rosa na parang nagboses lalaki na. Biglang bumigat ang hangin noon sa loob ng bahay. Para bang may puwersa noon na hindi ko nakikita na ipinagtutulakan ako palabas ng bahay. Rosa, labanan mo kung ano man yan, pakiusap. Diyos ko, tulungan po ninyong kaibigan ko. Ano to? Matapos ang tunog na parang may bumagsak ay unti-unting bumukas ang pinto ng kwarto ni Rosa. At doon ay nakita ko ang kaibigan ko na nakasandal sa dingding at pawis na pawis. Si Manang Belay naman ay nakaluhod sa harapan ng kama, hingal na hingal at naliligo na rin sa pawis. Rosa, Manang, Ayos na si Rosa. Maya, ikaw na muna ang mag-asikasa sa kanya. opo. Oh, dahan-dahan po sa pagtayo. Kaya pa po ba ninyo? Oo, kailangan kong bumalik sa bundok para tignan si Angela. Hindi ako pwedeng mahuli. Ano na po ang sunod naming gagawin? Ganito, sigurado akong gustong makita ni Rosa ang bata. Mamayang hapon, pumunta kayo sa bundok. Alam ba ninyo yung lumang balon doon? Yung hukay? Yung sinasabing may nagpapakitang babae? Opo, Doon tayo magkita. pero po, may nakakatakot na nilalang akong nakita doon banda sa kakahuyan papunta doon. Parang anino na may puti na mga mata. Nakita mo yun? Opo, yun nga po yung nararamdaman kong laging nakatingin sa akin nung pumupunta ako sa inyo para hanapin kayo. Kung gayon, hindi ka pangkaraniwan, Maya. Ang nakita mong aninong yun ay isa sa mga kaibigan kong espiritu ng bundok. Ginagamit ko sila para makita ang mga nangyayari dito sa baryo. Espiritu po ng bundok? Oo. Ito, iiwan ko sa iyo medalyong ito. Kung nakikita mo ang espiritong yon, ay sapat na yon para magamit mo ang kapangyarihan ng medalyon na ito. Paano ko po ito magagamit? Wala po akong alam na orasyon. Hindi kailangan ng medalyon na yan ng orasyon. Malalaman mo na lamang kung paano gagana yan sa oras na kailanganin mo na. Sige na, aalis na ako. Mag-iingat kayo. Opo. Pinanood ko pa si Manang Belay noon na papalayo na sa amin. Panay ang lingon niya noon. Halatang nag-iingat at nagtatago mula sa mga mata ng mga kalaban namin. Nang tuluyan na siyang makalayo ay isinara ko na lahat ng pintuan at bintana. At pagkatapos ay nilinis ko na ang kanilang mga ginamit at pinagsukahan ni Rosa. Buong umaga lang siyang natulog noon at nang magtatanghali na, may biglang bumisita sa amin, si Manang Celeste. Maya! Rosa! Manang Celeste. Ay, Kapitana, kayo po ba yan? Ako nga! Magandang tanghali. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Narito ako dahil sa dalawang dahilan. Una, meron na namang nakitang mga bangkay kagabi. Bangkay ng mga dayo. Dalawa. Ano ho? Iba nga lang ang kasong to dahil buo ang mga katawan. Pero ubos ang dugo at wala ng mga lamang loob. Halata rin sa mga galos ng mga bangkay na nanlaban ng mga ito. Kung gayon, ano po ang kinalaman namin dyan? Nakausap ko kasi si Don Faustino. Isa raw sa mga tauhan niya ang nakakita sa salarin. At yun ay walang iba kundi si Manang Belay. Aswang di umano ang albularyang yun. Ho? Paano? Ngayon, napag-alaman ko rin na dinalaw niya kayo. Akala ko ba'y hinahanap niyo siya dahil ninakaw niya ang anak ni Rosa? Mahaba pong kwento, pero ayos na po. Nariyan na ba ang bata? Wala pa po. Bale, nagkaroon lang po ng hindi pagkakaintindihan, pero ayos na po. Wala na pong problema.
Ngayon kailangan namin siya makausap. Saan siya nagtatago? Pinuntahan namin ang bahay niya pero wala pa rin siya doon. Kung wala dito ang bata, malamang na alam niyo kung saan siya dinala. Kriminal ang babaeng yun. Aswang. Hindi po totoo yan. Rosa, Anong hindi totoo? May nakakita nga sa kanya. Bakit hindi ang pamilya Fernandez ang manmanan ninyo? Matagal na mga usap-usapan tungkol sa kung ano sila. Usap-usapan yun. Walang patunay. Itong sinasabi ko tungkol kay Manang Belay may testigo. Ngayon, kung hindi nyo sasabihin ko nasa na babaeng yun, pati kayo madadamay rito. wala ho kaming kinalaman sa mga krimen na nangyayari dito. Kaya wala ho kayong karapatan na idamay kami. Mag-iimbestiga pa kami. Babalikan ko kayo. Hahalughugin namin ang kabundukan at tutulungan kami ng mga Fernandez. Mga Ginoo, tayo na. Rosa, ayos ka na ba? Oo. Salamat sa inyo ni Manang. Pero gutom na ako. Gusto ko munang kumain. Sige, tamang-tama at may tira pa kaninang umaga. Hindi pa kasi ako tapos maghanda ng tanghalian eh. Ayos na yon. Kaagad kong pinaghanda si Rosa ng pagkain. Doon ko na lang siya ulit nakita na ganoon kagana kumain. Sinabi ko sa kanya ang nangyari noong mga oras na ginagamot siya at hindi niya maiwasan ang kilabutan. Sinabi niya na nakita niya sa panaginip niya si Don Faustino na winawakwak ang tiyan niya kaya siya sigaw ng sigaw. Makikipagkita ako kay Manang Belay mamayang 3:00. Gusto mo bang sumama? Ipapakita niya sa akin na ligtas at buhay si Angela. Oo, sasama ko. Kaya mo na ba? Baka naman mahirapan ka sa pag-akyat. Doon daw yun sa may lumang balon eh. Yung hukay sa bundok. Alam ko yun. Sa may bangin. Dun sa pinagtataguan natin dati. Tapos lagi tayong pinapagalitan ni tatay. Dahil buong baryo naghahanap sa atin kapag napapadpad tayo ron. Oo, doon nga. Sige, sasama ko. Ang totoo, ayaw kong isama si Rosa noon. Nag-aalala ako sa kalusugan niya lalo at kapapanganak lang niya at ang dami niya agad pinagdaanan. Mukha siyang malakas. Malusog naman kasi talaga siya at kilalang malakas na dalaga sa baryo. Pero walang doktor doon na makapagsasabi ng tunay niyang kalagayan noon. Kaya talagang hindi ko mapigilan ang mag-alala. Pero wala rin akong magagawa. Natatakot rin kasi ako na iwanan siya noon na mag-isa. Lalo na at hindi ko sigurado kung anong oras ako makakabalik. Anong hinahanap mo dyan? Meron pa tayong isang itak dito, di ba? Yung kay tatay? Itak ba yun? Hindi ba samurai yun? Yung galing pa raw sa panahon ng Hapon? Oo, yun nga. Pero hindi yung samurai. Tao yung samurai. Katana tawag ng tatay mo doon. Naroon yun sa baul ni Itay. Nako, sana hindi pa yung kinakalawang. Wala nang nag-aalaga nun eh. Kaagad akong pumunta sa isang silid sa bahay nila. Naroon ang baul ng tatay niya. Doon niya inilagay lahat ng mahalagang gamit ng namayapa niyang mga magulang. Sandali akong nagbigay galang sa kanyang ama bago ko binuksan ang baul at nang buksan ko yun ay kaagad kong ang nakita ang hinahanap ko. Dahan-dahan kong hinugot yun sa lagayan noon at napangiti ako nang makitang napakakintab pa rin noon. Kaagad ko iyong kinuha at hinasa sa may kusina. Akala ko ba kikitain lang natin sila Angela? Bakit? Ano ka ba? Mainam ng handa tayo, no? Nakita mo naman yung mga lumusob sa atin dito, di ba? Kung dito nagawa nila yon, paano pa sa kagubatang pupuntahan natin? Kung sa bagay, hindi ka ba natatakot? Ako kasi, natatakot ako sa mga halimaw na yon. At para kay Angela. Natatakot rin. Pero kailangan natin yung harapin. Dahil kung hindi, hindi ito matatapos.
Marami na tayong pinagdaan ng lungkot at mga pagsubok na magkasama. Kakayanin din natin to. Wala ka pa rin pinagbago. Kahit matigas ang ulo ko, palagi ka pa rin nariyan para sa akin. Siyempre naman, kaibigan kita eh. At hindi yun magbabago kailanman. Oh, heto. Ilagay mo sa bayong. Tapos, isama mo na tong supot ng asin at abo. Alam mo na ang gagawin dyan, di ba? Isasaboy sa halimaw. Tama. Ibabalot ko lang to sa kumot. Tapos aalis na tayo. Kaya mo ba talaga? Maya, nalilimutan mo yatang ako si Rosa. Natatakot man ako pero isa pa rin ako sa pinakamalakas na dalaga rito, no? Hindi ka na dalaga. Ay, oo nga. Bago yun, hindi ko matandaan kung kailan kami huling nagtawanan ng ganoon ni Rosa. Pero masaya ako noon na makita ang ngiti sa kanyang mukha. Mahal ko si Rosa na parang kapatid. Kaya ang makita siyang ganoon ay talagang napakahalaga para sa akin. Matapos naming masiguro na kumpleto na ang mga gamit namin kasama na ang medalyon na ibinigay ni Manang Belay ay umalis na kaming dalawa. Maong na mga pantalon ang isinuot namin noon at pangbukid na damit na mahahaba ang manggas. Makulimlim noon kaya naman kahit mag-aalas 3 pa lang ay medyo madilim na. Pagpasok namin sa kakahuyan ay kaagad kong nakita ang anino na may puting mga mata. At yun ang sinundan namin. Maya, kailan mo nalaman ang tungkol sa daang to? Hindi ko alam na may daan pala sa gawing to ng bundok. Dati, takot na takot tayo na magawi rito eh. Samantalang ang luwag pala rito. Hindi ko rin alam. Sinusundan ko lang ang kutob ko eh. Basta, sumunod ka na lang. Malayo-layo pa yata tayo eh. Pero kung ganito kaayos ang daan, magiging madali to sa atin. Ayos na ba pakiramdam mo? Oo naman. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Habang tinatahak namin ang daan ay hindi ko mapigilang matigilan kung minsan. Hindi ko alam kung bakit. Pero iba't ibang mga nilalang ang nakita ko noon na tila nakakubli sa naglalakihang mga puno doon. Hindi ko masyadong maaninag ang mga itsura nila. Pero hindi naman ako nakaramdam ng panganib mula sa mga iyon. Ang totoo, parang nakakagaan pa nga ng loob na naroon sila at tila nakabantay. Mga 30 minuto ang lumipas at sa wakas ay narating namin ang balon. Mas luma na yon kesa noong huli kaming nagawi noon. Dati raw yung pinaniniwala ang mahiwaga ng mga taga-amin. Pero bigla na lamang nawala ang tubig doon at inabandona na. At ginamit na lamang panakot sa mga bata. Nakakapagod. Maupo ka muna rito sa bato. Pero grabe, ang laki ng pinagbago ng lugar na to. Napakalaki ng mga puno. Buti na lang at hindi masyadong madamo. Oo nga eh. Parang may nag-aalaga rito. Pasado alas 3 na siguro. Nasaan na si Manang? Hintayin lang natin. Baka pababa na yun. Halata ang pananabik kay Rosa ng mga oras na yon. Pero ako, natatakot. Bigla kasi akong nakaramdam ng kakaiba. Nawala ang aninong may puting mga mata. Hindi ko na siya makita pati ang ibang nilalang sa likuran ng mga puno. At pagkatapos ay biglang bumigat ang aking pakiramdam. May nakatingin sa amin noon, matalim at ramdam ko na gusto niya kaming saktan. Ang kaso ay hindi ko makita kung saan yun nanggagaling. Oh, bakit tinatanggal mo na sa pagkakabalot yung katana? Huwag mong sabihin. Shh! Mabuti nang handa tayo. Ano ba, Maya? May nakikita ka bang hindi ko nakikita? Wala ka bang nararamdaman? Yung
Parang may nakatingin sa atin. Ha? Wala. Huwag mo nga akong takutin ng ganyan. Tayo lang ang narito. Nasaan na ba kasi ang si Manang Belay eh? Bakit ang tagal niya? Huminahon ka nga. Walang may tutulong yan. Basta, kapag may lumabas na kahit ano, maliban kay Manang at Angela, sabuyan mo na asin. Naiintindihan mo? Oo. Lumipas ang mga minuto at oras pero walang Manang Belay na dumating. Nagsimula ng dumilim noon at palakas na ng palakas ang masamang presensya na nararamdaman ko noon. Mabuti na lamang at nakapagdala ako ng 2 maliit na gasera na may hawakan. Nagsimula na rin akong mag-alala, hindi lang para sa amin kung hindi para na rin kay Manang Belay. Nagsisimula na lumubog ang araw, Rosa. Ang mabuti pa, bumaba na tayo. Delikado na dito mamaya. Mabuti pa nga. Pero ano kaya nangyari kay Manang? Hindi ko rin alam. Pero sa ngayon na mabuti pa, umalis na tayo rito. O heto, dalhin mo tong isang gasera. Walang bababa ng buntok na to! Gardo? Kailangan ko kayong patahimikin. Lalo na ngayon alam na ninyo ang sikreto ng aking pamilya. Gardo, pakiusap. Pangako. Hindi namin ipagsasabi ang sikretong to. Aalis kami sa baryong to. Magpapakalayo-layo. Hayaan mo lang kaming makaalis dito kasamang anak natin. Anak ko! Kung tutuusin, ay isa na namang pagkakamali ang batang yun eh. Lalaki ang nais namin. Isang batang magmamana ng kapangyarihan ng pamilya, pero batang babae na naman. Papatayin lang din naman namin yun eh. Hindi ako papayag. Di papayag? Hinayaan mo nga siyang manako ng punyetang kumadronang yun. Alam niyo ba kung bakit dito niya pinili makipagkita? Pwede naman sa ligtas na lugar. Pero dahil parte ito ng paghihiganti niya sa amin, dito niya kayo dinala. Anong paghihiganti ang sinasabi mo? Bakit hindi niyo siya tanungin? Tay, ilabas na ang babaeng yan. Yun pala talagang dahilan kung bakit hindi dumating si Manang Belay. Mula sa likod ng malaking puno ay lumabas si Don Faustino. Hawak niya sa isang kamay ang sanggol at hila-hila naman ng kabila niyang kamay ang nakagapos na katawan ni Manang Belay. Tumigil ka na! Napakaingay mo, punyetang bata ka! Angela! Angela? Pinangalanan mo ng anghel ang demonyong batang ito. Ay, nakakatawa talaga kayo mga tao. Mga uto-uto na masyado pang malambot ang puso. Ito ang traidor niyong kaibigan na kumadrona. Manang Belay! Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako kung ginamit ko kayo at ang bata para magdala sila rito. Ano pong ibig ninyo sabihin? Dito, sa mismong lugar na to namin tinapos ang pakialamerong mga magulang ng hayop na yan. At dyan sa mismong hukay namin sila nilibing. Sila ang pinakamalakas na nakalaban ng pamilya namin, kaya hindi makakalimutan ng mga sandaling nagmamakaawa sila para lang sa buhay nila. Hindi sila nagmakaawa sa inyo. Lumaban sila hanggang sa huli nilang hininga. Ano namang alam mo? Batang paslit ka pa lang noon. Lumuluhod ang tatay mo sa harapan ko, nagmamakaawa na buhayin ko kayo ng nanay mo. Ano ginawa ko? Hinati ko ang ulo nila at sinipsip ko ang kanilang dugo mula doon. Pero sana ay pinatay ka na lang namin noon. Hindi ka na sana namin hinayaan na makatakbo at makatakas. Hindi namin nakalain na lalaki kang katulad nila. Pero hindi na bali. Mamamatay ka rin naman. At masasayang ang lahat ng pinaghirapan mo para makaganti. Kung mamamatay man ako ngayon, sisiguraduhin kong isasama ko kayo sa impyerno. Biglang humangin noon ang pagkalakas-lakas na parabang babagyo. Nagliparan ang mga tuyong dahon at mga sanga sa paligid. Kasunod noon ay ang mga huni ng mga ibon sa paligid.
Kitang-kita ko ang mga anino na naglabasan sa mga puno. Napakarami noon at nilusob ng mga ito si Don Faustino. Nagsisigaw ang matanda, nabitawan niya ang bata habang sinasalagang mga umaatake sa kanya. Impacto mga maligno! Kunyata ka talagang albularya ka! Anong kapangyarihan meron ka? Ano nangyayari sa kanya, Maya? Ang mga espiritu ng kabundukan, inaatake siya. Iyon ang tawag ni Manang sa mga yon. Rosa! Maya! Umalis na kayo rito! Bilis! Pero ang anak ko! Ako na ang bahala! Pangako! Ibabalik ko siya sa inyo! Paano kami makasisiguro na hindi? Wala ka ng kasiguraduhan dahil hindi naman na kayo makakaalis mula sa lugar na to. Isang malakas na sampal ang nagpatumba sa akin. Nagpagulong-gulong ako sa lupa at nabitawan ko ang katana. Narinig kong sumigaw si Rosa pero bago pa ako makasagot ay isang malakas na puwersa ang nagpabalik sa akin sa pagkakatayo. Si Gardo. Hinila niya ang kwelyo ng damit ko at nang makatayo na ako ay pinagsusuntok niya ako sa sikmura. Halos hindi ako makahinga noon. Hindi niya ako tinigilan hanggat hindi ako nagsusuka. Mahihirapan na kita sa mamatay ka. Pakialamera. Kahit noon pa lang talaga nanggigigil na ako sa'yo eh. Maya! Tumakas ka na, Rosa! Oo nga. Bilisan mo na dahil pagtapos nito, hahabulin kita at isusunod dito. Muli akong tinadyakan ni Gardo sa sikmura. Napakasakit na ng tagiliran ko noon at pakiramdam ko ay nabalian na ako ng tadyang. Napatingin ako sa gawin nila Manang Belay at nang mga oras na yon ay nagpapambuno na silang dalawa ng isang halimaw. Ang halimaw na may mahaba at tila alambreng buhok. Yun palang tunay na anyo ni Don Faustino. Hinanap ko ang bata at naroon pa rin ito kung saan ito nahulog ng matandang aswang. Huwag mo nang panoorin ang kamatayan ng iba. Mag-focus ka lang sa'yo. Hindi mo ako mapapatay ng ganun lang. Hindi ako mamamatay ng hindi lumalaban. Masakit man ang katawan ay buong lakas akong tumayo. Akmang lulusubin na ako ni Gardo nang yumuko ako at nagpagulong-gulong hanggang sa makuha kong muli ang katana. Inalis ko yon sa lagayan at binuo ang aking loob sa gagawing paglaban. Rosa, kunin mo yung itakatasin. Tulungan mo si Manang Belay at kunin mo yung anak mo. Pero Maya! Gusto mong mailigtas si Angela, di ba? Pwes, lakasan mong loob mo. Kailangan nating matalo mga halimaw na ito para magawa yon. Tama ka! Naintindihan ko! Mag-iingat ka. Ikaw rin, mag-iingat ka! Nakakatuwa naman kayo. Akala ba ninyo, matatalo niyo sa tatay gamit ang itak at asin lang? Alam niyo, nag-aaksaya lang kayo ng lakas. Hoy! Akala ko ba dapat mag-focus tayo sa kamatayan natin at hindi sa iba? Hayaan mo na yung tatay mo. Tapusin na natin to. Talagang pinapabilib mo ako, babae. Nagbago ng isip ko. Alam mo, pagkatapos kitang patayin, kakainin ko ang utak at puso mo. Sayang naman kasi. Ang mga tipo mo ang masasarap ang laman loob. Sa isang iglap ay lumusob si Gardo sa akin. Napakabilis niya. Nawala siya sa paningin ko, pero naging alerto ako. Nang may maramdaman ako sa aking likuran ay kaagad kong winasiwas ang sandata ko sa gawing iyon at naroon nga si Gardo. Pero nagawa niyang makaiwas. Nang sa mga oras na iyon, naisip ko na hindi talaga sila immortal at na natatablan sila ng dala naming mga sandata. Tumalon ako papalayo sa kanya. Subalit mabilis siyang lumusob sa akin. Pero nang malapit na siya, bigla siyang nawala sa aking harapan at pagkatapos ay isang malakas na suntok ang tumama sa aking mukha. Kasunod noon ay naramdaman ko na lamang na may tumarak na kung ano sa aking tagiliran. Tuwis! Pasalamat ka, hindi kita agad pinuruhan.
O dapat siguro, kinagat na kita sa leeg. Rosa, bitawan mo ang bata. Sa amin ang batang yan. Hindi! Hindi ko siya ibibigay sa inyo! Tay, Tay, ano nangyayari? Akala mo siguro, hindi matatalo ang mga tulad ninyo, ano? Mga immortal baka mo? Walang immortal sa mundo na to! Lalo na sa mga katulad ninyo mga demonyo! Ata, umalis ka na. Hindi mo sila kaya. Lalo na ang babae kaya nakalaban mo. Hindi. Ubusin ko sila. Wala akong ititira kahit pa ang batang yan. Maya! Ito na ang pagkakataon mo para gamitin ang medalyon! Nang marinig ko yun ay kaagad akong napatingin kay Manang Belay. Bigla siyang napaluhod habang hawak ang kanyang tiyan. Dito ko na napagtanto na naubos na ng pakikipaglaban niya kay Don Faustino ang kanyang lakas. Dahan-dahan akong tumayo, hawak ang sugat sa aking tagiliran. Hindi ko alam kung malalim yon, pero wala na akong pakialam. Mula sa aking bulsa ay kinuha ko ang medalyon at paghawak ko doon ay naramdaman ko agad ang init noon. Isinabit ko yon sa aking leeg at dinampot ko ang katana. At pagharap sa akin ni Gardo ay itim na ang kanyang balat at nanlilisik ang pulang-pulang mga mata. Sige lang naman ang gusto namin. Magkaroon ng tagapagmana. Kung hindi ka nakialam, kahit noon pa, hindi sana umabot sa ganito. Mali ka! Mas mainam nang umabot sa ganito. Dahil nalaman namin kung gaano kayo kademonyo, mga halimaw! Magtigil ka! Panoorin mo kung paano pumapaslangin itong magaling mo kaibigan. Lumusob sa akin si Gardo. Ramdam na ramdam ko ang kanyang galit at puot, pati ang napakalakas niyang itim na presensya. Pero hindi ako nakadama ng takot. Uminit ang medalyon sa aking dibdib pero hindi yun nakakapasok. Sa halip parang nakapagbibigay pa ng lakas. Mabilis ang kilos niya pero kaya ko yung sundan. Paglapit niya sa akin ay kaagad akong umikot sabay hampas sa kanyang kamay. Hindi yun naputol pero nagawa ko siyang masugatan. Sumigaw siya sa sakit. Pero hindi ako tumigil. Sinaksak ko siya sa likod, sa tagiliran bago ako pumunta sa kanyang harapan at tinarakan siya sa dibdib diretso sa kanyang puso. At pagkatapos noon ay dun na siya napaluhod. Paano mo kumilos ka gano'ng kabilis? Mas mabilis ka pa sa isang aswang. Ha? Anong sinasabi mo? Marahil ay hindi mo napansin, pero napakabilis ng ginawa mong pagkilos at mga atake. Hindi ako nagkamali na ibigay sa iyo ang medalyong yan. Rosa, Gardo! ang bata niya, hindi yan pakaraniwan. Kaya kayo. Patayin ang batang niya kahit na buong baryo. Ang mga katulad niya ay walang kamusugan. Anong gusto mong gawin ko? Patayin ko siya? Anak ko to! Ako ang nagdala sa batang to ng 9 na buwan sa sinapupunan ko. Ito lang ang natitirang kadugo ko. Tapos gusto mo, patayin ko siya? Kung hindi mo yun gagawin, Hahanap ako ng paraan. Pero hindi ko siya papatayin. magsisisi kayo sa dulo. Magsisisi kayo na hindi niyo pinatay ang batang babaeng yan. Tama na! Kaya kong gawing normal ang batang yan. At handa rin naman sila Rosa sa maaaring kahinatnan nun. Oo, mas mainam na yon kesa patay na lamang siya nang hindi man lang sumusubok ng kahit ano. Bahala kayo. Pero hindi pa dito matatapos ang lahat. Hahanapin kayo ng iba namin mga kapamilya. At sila ang tutuog sa bata niya. Pasalamat kayo. Wala sila ngayon dito. Huwag kang mag-alala. Handa kami ipagtanggol ang bata. Kahit ilan pa kayo. Lumusob lang sila ng lumusob. Handa kaming ubusin ang lahi ninyo. Manang Belay, paghihiganti ito, di ba? Kayo na bahalang tumapos sa isang to. Iniabot ko kay Manang ang katana, ganoon din ang medalyon. Sandali niyang itinusok sa lupang sandata bago isinuot ang medalyon.
Hindi ko kalilimutan ang ngiti sa mukha mo matapos mong sipsipin ang utak ng tatay at nanay ko. Hindi mo alam ang galit na dinala ko sa loob ng napakaraming taon. Ilang beses kong sinubukang patayin kayo. Pero lahat yun ay nabigo. Pero hindi ako nawala ng pag-asa na darating ang araw na to. At dati mong drama. Ganito lang talaga ang mundo. Pinapatay ng malalakas ang mahihina. Ganun lang din ang nangyari sa mga magulang mong pakialamera. Ngayon, nagkataon na magiging mas malakas kaya. Tapusin niyo na ako. Dahil pagsisisihan niyo bago pa ako... Natigilan kami noon ni Rosa nang bigla na lamang tinaga ni Manang Belay ang lieg ni Gardo. Gumulong ang ulo noon at nahulog sa balon na naroon. Pagkatapos ay bumagsak na lamang ang katawan noon sa lupa. Sandali kaming natahimik noon hanggang sa bigla na lamang muling umiyak si Angela. Shh! Tahan na! Tapos na. Wala nang manggugulo sa'yo. Tahan na. O eto, ilagay mo to sa tabi niya. Makakatulong to para hindi siya masyadong manabik sa laman at dugo. Mamaya, ipaghahanda ko siya ng manok. Salamat po. Ay, Rosa, Maya. Sana ay patawarin ninyo ako kung ninakaw ko ang bata at ginamit ko pain para mapalabas sa mag-ama na yan. Muntikan pa kayo mapahamak dahil sa kapabayaan ko. Masama man po ang loob ko sa ginawa niyo. Naiintindihan ko rin po kayo. Alam ko po ang sakit ng mawala ng mga magulang. At ganun din po si Maya. Wala rin naman pong mangyayari kung pilit namin kayong sisisihin at magagalit kami. Tinulungan din naman ninyo kami eh. Gusto ko rin na malaman nyo na pinagbalakan ko rin patayin ang bata. Pero hindi ko kaya. Kaya nakawala siya ng gabing yun at nakapambiktima ng mga tao. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Kung gusto niyo pong makabawi, gawin na lamang ninyo ang ritual o ang orasyon na sinasabi niyo para maging normal na bata na ulit ang anak ko. Oo, hindi ko kalilimutan yon. Pero uulitin ko, maaaring hindi ito tumalab at mapahamak lamang si Angela. Naintindihan ko po. Alam ko naman po yan at hindi niya mababago ang isip ko. Pero teka ho, paano nila nalaman yung pinagtataguan ninyo, Manang Belay? Si Celeste. Sinasabi ko na nga ba at kahina-hinala ang isang yun eh. Utusan siya ng mga ito. Pero hayaan na ninyo. Wala naman na tayong mapapala kung papatulan natin siya. Eh ano nang gagawin natin sa mga bangkay na to? Simple lang yan. Tara Maya, tulungan mo ko. Hinubaran ni Manang Belay ng mga damit ang mga bangkay na magama. Medyo nailang ako pero kailangan daw namin yung gawin para makasiguro na hindi na sila babangong muli, lalo na si Don Faustino. Pagkatapos noon ay binudburan niya ng asin ng mga katawan habang nag-oorasyon. Kitang-kita namin ni Rosa na nagsimulang umusok ang mga katawan ni Lagardo. Pagkatapos noon ay may mga uod na lumabas mula sa lupa at inuod ang katawan nila. Matapos yun ay inutusan ako ni Manang na tulungan siyang ihulog ang mga bangkay sa balon. Wala nang makakaalam na dito natapos ang buhay ng mga impacto na yan. Ano na po ang sunod nating gagawin? Uuwi tayo doon sa bahay ko sa itaas. Magpapahinga tayo doon. Tapos, bukas na bukas din, gagawin ko na ang orasyon kay Angela. Pagpasensyahan na ninyo ako. Hindi na kasi kaya ng katawan ko sa ngayon. Ayos lang po. Hindi ba, Maya? Oo, ayos lang. Tara na, bago pa tuluyang lumalim ang gabi. Isang oras mahigit ang naging pag-akyat namin noon. May mga oras din kasing tumitigil kami lalo na kapag hinihingal si Rosa.
Pagdating namin sa taas ay kaagad na pinainom ni Manang si Rosa ng katas ng mga pinaghalo-halong mga dahon na may dasal. At hindi nagtagal, nakatulog ng mahimbing si Rosa. Ako naman, bigla ring nakaramdam ng pagod matapos esikasuhin ni Manang ang sugat ko sa tagiliran. Mabuti daw at hindi yon ganoon kalalim. Pagkatapos noon ay hindi ko na rin namalayang nakatulog na ako. Pagkagising ko noon ay mataas na ang araw. Kaagad akong bumangon. Nag-alala ako na baka umalis muli si Manang. Pero naroon siya, naglalaga ng kamote. Si Angela nasa hawla at kumakain ng atay ng manok. Yung mukha mo, punong-puno ng pag-aalala. Akala mo umalis ako at itinakbo ang bata. Hindi naman po siguro ninyo ako masisisi. Oo naman, naiintindihan kita. Pero tapos na ang pinakamisyon ko at wala na akong balak pa na manakit o ano. Isa pa, gusto kong bumawi sa ginawa ko sa inyo. Magandang umaga. Si Angela po. Ayun! Angela! Salamat naman at ligtas ka. Pagkatapos ng araw na to, magkatabi na tayong matutulog. Rosa, tatanungin ulit kita. Handa ka ba kahit anumang maging resulta ng ritual? Uulitin ko po ang sagot ko. Opo, handa ako. Mas gugustuhin ko rin pong mapayapang mamatay ang anak ko kaysa maging halimaw siya na pumapatay at kinatatakutan. Pero syempre, umaasa po ako na magiging matagumpay ang ritual. Ang totoo, malakas ang kutob ko na magiging maayos yun. Gagawin kong lahat ng makakaya ko. Ipinapangako ko yan. Bago lumubog ang araw noong araw na yon ay naghanda si Manang Belay. Bago sumapit ang paglubog ng araw, sinabihan niya kami ni Rosa na huwag na siyang kausapin kahit anong mangyari. At pagkatapos noon ay pinalabas niya kami ng bahay at binilinan na huwag papasok kahit anong mangyari at kahit ano ang marinig namin. Pagsapit ng dilim, nagsindi siya ng mga kandila at ipinalibot yon sa kanya at kay Angela. At hindi nagtagal ay nagsimula na siyang mag-orasyon. Umangin ng malakas noon, naglabasan ng mga anino na may puting mga mata at nakita kong pumasok sila sa loob ng bahay. Pagkatapos noon ay nagsimulang magsisigaw si Manang Belay sa loob ng bahay at ganoon din si Angela. Maya! Ayos lang kaya sila sa loob? Tingnan kaya natin. Mahigpit ang bilin sa atin. Hindi tayo pwedeng pumasok doon. Magtiwala na lang tayo kay Manang. Pero, Rosa, para ito kay Angela. Kinuha ko ang mga kamay ni Rosa at pilit ko siyang pinakalma. Bakas kasi ang labis na pag-aalala sa kanya. Tumagal yon ng hindi ko mabilang na oras. Hanggang sa bumukas na lamang ang pinto at lumabas si Manang na bitbit na si Angela. Pero pag-abot niya sa amin sa bata ay bigla siyang bumagsak sa lupa. Ayos na siya. Rosa, wala na ang sumpa. Lalaki na siyang normal at masaya. talaga ho! Ala! Maya, tingnan mo! Mas maaliwalas ng itsura niya. Wala na rin ang mahahabang kuko at mga ngipin niya. Oo nga. Manang Belay, nagawa ninyo! Aba, siyempre. Nangako ako sa inyo eh. Sige na, alalayan mo muna ako papasok ng bahay. Gusto ko muna magpahinga. Matapos noon ay napagdesisyonan namin ni Rosa na huwag nang bumalik pa sa baryo namin. Lalo na at may banta pa mula sa pamilya ni Lagardo.
Hindi rin namin alam kung ano ang maaring gawin sa amin at ibintang ni Kapitana. Kaya naman sa kabilang parte ng bundok kami bumaba at dumiretso sa kabilang bayan. Pagkatapos ay lumayo kami sa lugar na yon. Pumunta kami sa lugar na walang nakakakilala sa amin at hindi na kailanman nakibalita sa aming pinanggalingan. Oo nga pala, isinama na rin namin noon si Manang Belay. Doon na natapos ang kwentong yon, Sir Jupiter. May pamilya ng sarili ngayon si Angela at alam na alam niya ang mga nangyari sa kanya noon dahil hindi namin yon itinago sa kanya. Ako naman ay nakapangasawa at nagkaroon din ng 2 anak. Si Rosa ay nanatiling walang asawa. At nakalulungkot man ay wala na si Rosa ngayon nang dahil sa isang sakit. Pero hindi ko malilimutan ang mga pinagsamahan namin. At sigurado akong ganoon din siya saan man siya naroon ngayon. Lalo na ang nakakikilabot naming karanasan sa pamilya ng taong minsan niyang minahal. Hanggang dito na lamang po. Sana dumami pa ang taga-suporta ng channel na ito para marami pa tayong marinig na mga patunay na totoo ang mga aswang.